Poong Nazareno? Dati, karaniwang dasal ko para sa sarili, sa pamilya, pero mga nakaraang taon ko puro sa ibang tao na po, lalo na sa bayan natin. Ngayon para sa lungsod natin ng Maynila. Puro yun po ang dasal ko na magkaroon ng improvement sa pamumuhay ng mga kababayan natin. Mayor, kanina po lumapit po kayo sa Santo. Ano po yung nararamdaman? Grabe, tuwing nalalapit ako sa mahal na Poong Nazareno, nararamdaman ko talaga yung presensya niya. At talagang kahit 16 years na po akong namamanata, iba pa rin yung nararamdaman ko na kilabot na lalo na ngayon nakita ko siya ng malapitan kasi karamihan, kalimitan na nakikita ko siya medyo malayo pag nagsisimba ako sa Quiapo. Kahit nung isang araw lang ako nagsimba, medyo malayo pa rin. Pero iba pa rin pag nakita mo siya. Ito naman para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon yun yung nararamdaman ko tuwing malapit ako sa mahal na Poong Nazareno. 16 years. 16 years po. Yung mga wish na mga dalangin mo na pagkakal sa pagiging deboto. Kasi 16 years ago, bago ako naman down na down ako noon. So, araw ng Nazareno noon actually. So, ikot-ikot ako sa Maynila, nakikita ko may mga naglalakad. May problema ako, may hinahabol ako mga bayarin, may kailangan akong habulin. Big project na dinasal ko, sabi ko, Lord, kung matutulungan mo ako, mamamanata talaga ako sa iyo habang buhay. At alam mo, talagang God works in a mysterious way. Talagang nung araw na yun, for some reason, natupad agad yung dinasal ko. Natupad agad yung mga kailangan ko at nasolve yung mga problema ko. At simula nung araw na yun, hanggang ngayon, nabago po yung buhay ko. Gumanda, umasenso, full 360 degrees, more than that pa nga Bukod dun sa mga dinasal ko, sobra-sobra po yung binigay ng Panginoon sa akin. At ngayon na nasa posisyon ako para tumulong, hindi ko po kakalimutan yung mga biyayang binigay niya. At sinishare ko rin yan sa mga kababayan natin. Kaya nga po ang dasal ko ngayon, hindi na po para sa sarili ko, para na po sa ibang tao. Mayor, ano po ang inyong pong mensahe? Dahil bukas po, I'm sure, tulad sa dati, magkakagulo na naman ang ating mga kababayan. Magkakaroon ng siksikan. Ano po ang mensahe po? Huwag natin kalimutan yung tunay na okasyon o tunay na diwa ng pananampalataya. Kasi nga, hindi lang siya pagsama sa traslasyon o sa parada bukas, kundi yung pamumuhay. Sabi nga nila, ang pamamanata na walang gawa ay patay na pananampalataya. So, dapat hindi lang isang araw yung pananampalataya. Gawin natin siya buong taon hanggang makakaya o talagang habang buhay. Yun lang naman ang hinihiling ko sa ating mahal na Poon, na sana bigyan tayo ng lakas na gumawa ng mabuti at umiwas sa mga tentasyon, kasi lahat naman tayo, tao lang, nakagawa ng kasalanan. Pero sana gabayan niya tayo at masunod natin yung buhay ng mahal na Kristo. Magkaiba pa rin po ba yung pakiramdam nung umaakyat kayo habang Translasyon. translasyon at dito sa Opo, itong malapit? Ibang-iba po hirap ipaliwanag. Mga deboto lang yung nakakaalam kasi maraming ang pupunan bakit kailangan pang gawin, bakit kailangan sumampa, bakit kailangan lumubid. Pero para sa aming mga deboto, mas nararamdaman namin yung presensya ng Panginoon. Mas ramdam namin pag nagdadasal kami sa lubid. Mas ramdam namin pag nakawakan namin yung krus. Kasi sobrang hirap niyang gawin. So, pag nalagpasan mo lahat ng hirap na yun, tapos nagawa mo, may some sense of reward nung nangawakan mo siya na parang mas mararamdaman mo yung presensya. Mahirap siyang na-explain sa mga hindi naniniwala, pero sa mga naniniwala, wala nang explanation yung kailangan. Binililangan natin kasi baka merong sabi na dahil tumatakbo sa politika at hina-highlight ng legislation. Alam naman natin na before ka pang pumasok sa politika. Opo, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao yan Pang 16 year ko na po na deboto na mahal na Poong Nazareno. Noong mga nag-uumpisa kami, 2010, 11, 12, 9, kami ho ang nagdadala sa mahal na Poon dito sa Quirino galing sa Quiapo. Truck po ng tatay ko yung ginagamit.
At talagang kami yung tinawagan ni Monsignor. Simula nun, alam niyo po, nung tinawagan ni Monsignor yung tatay ko para humiram ng truck para ihatid yung mahal na puon papunta rito sa Quirino. Talagang nakita ko na parang yung mahal na puon mismo ang lumalapit sa amin na pinapaalala. Kasi sa totoo lang, nung dinasal ko, yung una kong dasal na sabi ko, Lord, pagbigyan mo to, pag pinagbigyan mo to talaga mamamanata. Nakalimot po ako. Nakalimot ako ng isang taon. Di ba binigay niya yung dinadasal ko? Nakalimutan ko siya. Gaya ng, Anong nangyari? di ba nung unang taon na naman, sabi ko, pagbigyan mo to, mamamanata ako. Nung nakuha ko po yung mga biyaya, just like any other person, nakalimot po ako. Buti na lang, after 11 months o 1 year, tumawag po si Monsignor mismo sa tatay ko, hinihiram yung truck namin para dalhin yung mahal na puon papunta rito. So tumawag tatay ko sa akin, sabi niya, "Nak, gusto mo ba sumama?" Sabi ko, "Saan?" Tinawagan tayo ng Quiapo Church para hiramin yung truck natin, dalhin yung Nazareno papunta ng Quirino. So kinilabutan ako noon. Sabi ko, uy, yung pangako ko, nakalimutan ko ngayon, yung Diyos na mismo yung lumalapit para ipaalala yung pangako ko. Kaya sabi ko talagang may divine intervention na talagang sa dami na may trucks noon. Kami po ay tinawagan ni Monsignor para hiramin yung truck namin at dalhin siya rito. So, simula po noon, sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry, hindi na po ako makakalimot sa inyo. Kaya ever since, yun nga, 16 years ago hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pamamanata ko. At sabi ko nga, sobrang pasasalamat ko. Hindi lang naman to puro hingi. Marami dito pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng biyaya niya, good health, success, mga tagumpay ko sa aking karera, sa blessings, sa mga biyayang binigay niya. At ngayon na nilagay niya ako sa posisyon para tumulong at para bumago ng mas maraming buhay. Patuloy yung pasasalamat ko. At syempre, may mga dasal ako, hindi na po sa akin, more on sa mga kababayan natin. Hindi lang sa Maynila. Siyempre, para sa lahat po. Mayor, yung truck mo ba na pinahihiram ninyo, yun pa rin ba ang ginagamit? Hindi na po. Kasi mga after 3-4 years, ay marami rin po gustong magsilbi sa mahal na poon. So, may mga ibang nagdadala na po. Kaya nga po, sabi ko sayang, sana kami pa rin. Pero gusto ko rin naman maranasan ng mga ibang kababayan natin. Kaya okay na rin po sa akin. Ang importante, tuwing nadadala po siya rito sa Quirino, nandito ho kami sa pahalik bago pa magkaroon ng Yung truck traslas. ba nasa inyo pa? Ano pa rin po? Ano pa rin po? Ginagamit ko actually, yung mga trucks na ginagamit ko, yan po yung mga lumang truck namin na na-convert ko na po into mobile clinics, mobile butika, mobile kitchen. Yun na po yung ginagawa kong pang-serbisyo sa mga I kababayan. mean yung ginamit dun sa pag-transport sa Quirino. Kasi may trucking business po kami noon, yung tatay ko. May mga truck siya. So, yun po ang ginamit. Ngayon, nung yumao na po yung tatay ko, nung nawala siya, naiiwan sa akin yung mga truck, kinonvert ko po siya into mobile clinics, mobile butika, mobile kitchen na nagbibigay ng mga libreng serbisyo. Libreng gamot, libreng x-ray, laboratory sa mga kababayan natin sa Maynila. Mayor, kayo pa rin ba ay lalahok pa bukas? Kasama ba kayo ng marami nating mga kababayan na mag-ano ng lubi? Actually, talagang lalahok po kasi panata ko na po yan. Devotion ko na yan at pinangako ko yan. Isa yan sa mga paraan para makapagdasal ako ng taimtim at talagang makakonect sa ating mahal na pong Nazareno. Ngayon po, actually, sinama na po ako sa kapatiran ng Hijos del Nazareno sa Basilica. So, kasama po ako. Yun po yung nangangalaga, pumuprotekta sa mahal na Nazareno. Sila po yung nangangalaga, nagsisilbi dun sa simbahan, naghihikayat sa mga tao na mananampalataya. At tuwing trastasyon, sila rin po yung nandun sa itaas ng andas. So sinasama ho nila ako bukas pero isip ko baka sa baba na lang po ako at lulubid na lang po siguro. Ano pong feeling na maglalakad ng walang tsinelas? Gagawin niyo ba yun? Wala kang tsinelas. Ginagawa ko na po yun for 16 years. So wala namang problema doon. Batang Maynila ako, laking Sampaloc. Wala. Akala ng iba, masusugat ka or ano. Sa 16 years ko, halos wala naman po akong sugat na natamo. Mga maliliit lang na mga tama lang na mga bato. Pero hindi po ako nasugat eh. For 16 years, alam mo,
Ito nga po yung ito, marami magkikwento mga deboto. Sa milyon at daang libo ho yung lumalakad at sumasama sa posisyon. Bira naman yung nasusugatan. Yun pag may mga aksidente lang. Pero yung mga sanay na ho, yung mga nakapaa, wala, nandudumihan lang naman siya, nahuhugasan. At minsan di namin nararamdaman kung may maliliit man na sugat. Kasama na ho yun sa panata namin. Kasama yun sa sakripisyo. At gusto namin na the more na may nahihirapan kami, feeling ko mas malaking sakripisyo, mas malaki yung parang blessing o tagumpay na nakakamit namin pagkatapos ng prastasyon. Mas masarap yung pakiramdam, kumbaga. Mas matindi yung naging sakripisyo mo, mas masarap sa pakiramdam. Sisimulan nyo ba dito sa... Mas masakit pa yun. Ngayon, sisimulan nyo ba ang pagsama sa prosesyon mula rito sa Luneta hanggang Opo, Mayatet? simula po mamayang gabi, andito na ho kami, tapos alas 12 ng ating gabi, alas 12, may misa ho, 12 to 1, tapos mag-aantay kami ng ilang oras, magsisimula na ho yung posisyon ng alas 5. So simula alas 5 hanggang padala na namin sa Quiapo, yung mahal na po, yung mandas. Sana abutin ng mas mabilis, pero minsan umabot ng more than 15 or 20 hours siya. So depende po. So wala na pong tulugan yan simula mamayang gabi hanggang bukas. Si Sirian Hindi po ka ba na na rin nakakatak nyo rin or na? Wala. Iba naman po. Nagdadasal lang. Minsan sumasama sa mga dasal. Pero iba po itong sa Nazareno. Kami lang. Mayor, kasi pag sa Dungaw, doon sa San Sebastian, nag-iiyakan ng mga tao. Ano ang feeling nyo kapag may dungaw na at tumapat na po doon sa San Sebastian yung Nazareno? Iba rin yung pakiramdam. Kasi sa totoo lang, bago po ako naging deboto ng Nazareno, deboto po ako ng Lanabal. Ako, Marian po ako kasi nga lumaki ako sa Santo Domingo Church, doon po ako nag-aral. So, Our Lady of Lanabal, yung araw-araw na pinupunta ko pagkatapos ng klase ko, diretso talaga ako sa simbahan ng Lanabal. Sabi ko anong 26 years old po ako nagsimulang mamanata sa mahal na pong Nazareno. At ngayon, 42 na ako, tuloy-tuloy pa rin po ipamamanata. So, tuwing nagkikita si Mama Mary at si Jesus sa Nazarene, iba rin yung pakiramdam na nagsama yung dalawang dinadasalan ko, hinihingan ko ng guidance at pasasalamat. Ano pa ibang mga divine intervention maliban sa pinanggit mo na tinawag ka, ginamit mo na? Alam niyo po, kung alam niyo yung buhay ko, galing po ako sa Balay para malagay ako dito sa sitwasyon ko na sobrang blessing. Mga hindi ko inakalang mga mangyayari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng isang multinational company, nag-handle ako ng mga international brands, nagkaroon ako ng TV show, nagkaroon ako ng magandang pamilya, healthy yung mga anak ko, healthy na pangatawan. Tapos ngayon mabibigyan ako ng pagkakataon Na hindi mo inakala noon na hindi ko inakala ngayon magkakaroon ng pagkakataon na magsilbi sa Maynila. Ngayon nag-congressman pa ako. Tapos ngayon nga pwede ako magsilbi sa mga kababayan ko sa Maynila. Sobra ho para sa isang bata na lumaki lang ng Sampaloc, galing sa wala, nangarap, nagsumikap. Ngayon sa biyaya ko ng Panginoon, sa Kanya ko talaga inaalay lahat ng biyayang yan. Lahat ng binigay niya sa akin na sobra-sobra. Alam ko lahat yan galing sa Kanya, galing sa mga dasal ko. Kaya nga patuloy ako namamanata kasi halos lahat ng dinasal ko, tinupad niya. At sobra-sobra pa. Thank you. Pagdating ba sa love life, pinagdadasal mo? Ayoko. Pinagdasal ko rin po yan. Isa yan sa mga pinagdasal ko na sana makatagpo tayo ng right partner. At na magmamahal sa atin, na susuportahan tayo sa kahit anong mga proyekto o mga desisyon sa buhay at natagpuan natin kay Rian. Pagdating ba ni Rian sa buhay mo ay divine intervention din? Hindi ko siguro po. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin kagustuhan ng nasa itaas. So siguro kasama po yan. Sabi ko nga, hindi lang naman sa karera sa buhay, karera sa business, pero pati na rin sa mga personal na personal love life kasama na rin siguro. SB, yung mga pupunta ng dadalo ng prastasyon, ano ba yung mga dapat nilang gawin at ang mga dapat nilang isa-isip
sa pagdalo sa pagsama sa parada sa Basta sinasabi ko nga, basta huwag natin kakalimutan yung tunay na diwa ng pananampalataya natin. Kung bakit tayo nandito, bakit tayo naging deboto, huwag natin kalimutan. Yung connection natin, yung pagdarasal natin. Kasi minsan, marami na pong sumasama. Marami rin mga gusto lang makisama. Huwag natin curious lang. Alamin natin yung tunay na diwa, yung trustasyon at yung tunay na pananampalataya ng isang deboto. Sabi ko nga kanina, pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. So kailangan sa buhay natin, hindi lang sa isang araw, kundi sa buong buhay natin yung pagiging deboto na mahal po kasi Mayor, last question ko na to. Sino at ano ang itim na Nazareno para sa'yo? tagapagligtas ang bibigay ng buhay na walang hanggan at pinaka-importante yung nagsalba sa atin. Namatay, is nabuhay at sinalba tayo sa mga kasalanan. Yan ang pinaka-diwa sa akin ng mahal na pong Nazareno. Thank you po, Mayor. Salamat.